Ang araw ay parang isang nagbabagang bakal sa kalangitan. Walang awa nitong ibinubuhos ang init sa sementadong pasilyo sa labas ng simbahan. Ang alikabok ay sumasayaw sa bawat ihip ng hangin, dumidikit sa mamasamasang balat ni Lani. Para sa kanya, ang bawat patak ng pawis ay isang paalala ng kanyang walang katapusang pakikibaka. Sa kanyang murang edad, ulila at mag-isa, ang kanyang mundo ay umiikot sa basket ng sampagitam, maingat niyang inaalok sa mga dumaraan. Ang puti nitong mga talulot na mabilis malanta sa init ay tila isang larawan ng kanyang mga pangarap. Maganda, ngunit marupok. Sampagita po kayo, pampaswerte. Mura lang po. Mahina niyang alok sa isang babaeng nagmamadaling pumasok sa simbahan. Tangan ang mamahaling bag. Hindi siya nito nilingon, na para bang isa lamang siyang hangin. Ganoon ang madalas na nangyayari. Para sa mundo, isa lamang siyang anino, isang bahagi ng tanawing madaling kalimutan. Sana naman may makapansin. Bulong niya sa sarili, habang maingat na pinapaypayan ang mga bulaklak. Kailangan kong makarami ng benta ngayon. Bawat piso, mahalaga. Malayo pa ang iipunin ko para makaalis sa ganitong buhay. Ang pangarap niyang magkaroon ng sariling silid kahit gaano kaliit at ang makakain ng 3 beses sa isang araw nang hindi nag-aalala, ang tanging nagtutulak sa kanya na magpatuloy. Wala siyang ibang inaasahan kundi ang sarili. Maya-maya, isang unipormadong gwardiya ang lumapit sa kanya. Salubong ang mga kilay at bakas sa mukha ang pagkainis. "Hoy bata! Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na bawal magpinda rito sa mismong pinto?" Matigas na sabi nito. "Nakakaabala ka sa mga dumadaan." Napayuko si Lani at nanginginig ang boses na sumagot. Hawak ang laylayan ng kanyang luma at kupas na damit. "Manong, pasensya na po. Dito po kasi maraming tao. Kailangan ko lang po talagang kumita para po may pangkain ako at makaipon." Bumuntong hininga ang gwardiya. Ang pagkainip sa kanyang mukha ay bahagyang napalitan ng awa. "Hay nako, alam ko ineng, mahirap ang buhay. Pero trabaho ko to. Kapag nakita ako ng hepe ko na hinahayaan kita rito, ako ang malilintikan." Tumingin ito sa kaliwat kanan. "Sige na, doon ka na lang sa may hagdanan, sa tabi ng malaking paso. Huwag lang dito sa dadaanan. Baka ako pa ang mapagalitan." "Salamat po Manong, marami pong salamat." Mabilis na sabi ni Lani. At maingat niyang binuhat ang kanyang basket. Kahit papaano, may mabubuti pa rin, naisip niya. Doon sa ilalim ng kaunting lilim, muli siyang nag-abang. Ang bawat barya sa kanyang palad ay mahalaga. Ito ang kanyang ipon para unti-unting matupad ang pangarap na makawala sa kahirapan. Habang papalubog ang araw, ang kulay kahel na sinad nito ay nagbigay ng mahabang anino sa mga gusali. Unti-unti na ring nauubos ang mga taong pumapasok sa simbahan. Ang nakapapasong init ay napalitan ng malamig na hangin ng gabi. Nagsimula ng magligpit ang ibang mga tindera, nagbibilang ng kanilang kita. Lumapit sa kanya si Aling Sela, isa sa mga matagal nang nagtitinda roon, kasama ang isa pang babae na si Aling Marta. "Lani, mutang ko konti pa lang ang nabenta mo puna ni Aling Sela na may halong pangmamaliit habang tinitingnan ang halos puno pang basket ni Lani. Sumang-ayon si Aling Marta. "Hay nako, Sela, paano ba naman yan makakabenta? Sinayang lang niya ang buong araw. Tingnan mo ang mga bulaklak niya, parang pinaglaruan lang ng init. Sino ba namang bibili niyan?" "Sabi ko naman sa'yo, walang bibili ng mga lantang bulaklak," dagdag ni Aling Sela at nagtawanan sila. "Parang pag-asa mo Lani, mabilis kumupas. Umuwi ka na at baka sakali ka na naman matulog niyan." Naramdaman ni Lani ang pag-init ng kanyang mga mata at ang pagbara sa kanyang lalamunan. Yumuko siya, itinatago ang mga luhang namumuo. "Huwag kang iiyak Lani. Hindi mo kailangang ipakita sa kanila na nasasaktan ka," sabi niya sa kanyang isip. Mahigpit niyang hinawakan ang iilang barya sa kanyang bulsa. Ang perang ito ay sapat lang pambili niya ng hapunan. Ngunit kung gadastusin niya ito, wala na siyang puhunan para sa paninda niya bukas. Nagpasya siyang wag nang kumain. Gagamitin niya ang kaunting pera
para bumili ng bagong sampagita. Ang pag-asam dala ng panibagong araw ang tanging puhunan niya. Ang desisyong iyon ay nangangahulugang isang gabing walang laman ang kanyang tiyan. Ang kumakalam niyan sikmura ay tila sumisigaw, nagrereklamo. Naisip niya ang mainit na lugaw o kahit isang pirasong pandesal, ngunit mas malakas ang sigaw ng kanyang pangarap. Titiisin ko na lang ang gutom. Ang mahalaga, may maipon ako. Ito ang tiket ko para sa bagong buhay. Sa sobrang pagod, sumandal siya sa pader ng simbahan. Ang lamig ng bato ay gumapang sa kanyang likod. Niyakap niya ang kanyang sarili, kasama ang basket ng mga nalantang sampagita na amoy lupa na lamang. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, at ang bigat ng buong araw ay tila dumagan sa kanya. Konting tiis na lang, Lani, matataalis ka rin dito. Ang mga salita ay naging mantra niya, isang dasal na paulit-ulit niyang binibigkas hanggang sa siya'y tuluyang magapi ng antok. Sa kanyang pagtulog, dinala siya ng kanyang isip sa isang lugar na payapa. Napanaginipan niyang nasa loob siya ng isang maliit pero malinis na kwarto. May sarili siyang kama na malambot at sa bintana ay pumapasok ang sikat ng araw. Wala ng alikabok, wala ng ingay ng lansangan. May mga libro sa isang tabi. Sa panaginip na iyon, naramdaman niya ang kapayapaan. Isang pangakong kahit gaano kadilim ang gabi, palaging may darating na umaga. At sa pagdating ng umagang iyon, muli siyang babangon, dala ang alaala ng panaginip para ipagpatuloy ang pag-iipon para sa kanyang kinabukasan. Ilang hakbang mula sa kinapupuwestuhan ni Lani ay may isang fountain na dawa sa puting marmol. Dati, ito marahil ang puso ng liwasan, isang bupal ng saya kung saan nagtatampisaw ang mga bata at nagpapalitrato ang mga magkasintahan. Ngunit ngayon, isa na lamang itong tuyong alaala. Ang mga anghel na inukit dito na dati nagbubuga ng tubig ay tila mga estatwang umiiyak ng alikabok. Ang palanggana nito ay puno ng bitak at mga tuyong dahon. At sa gitna ng lahat ng ito, sa ibabaw ng isang naninilaw na dahon ng water lily ay may isang maliit na berdeng palaka. Unang beses itong napansin ni Lani noong isang tanghaling tapat, kung kailan ang araw ay parang apoy sa kanyang balat. Ang palaka ay halos hindi gumagalaw. Ang kulay nito ay kupas na berde at ang balat ay kulubot sa pagkatuyo. Ang paghinga nito ay napakabagal na para bang bawat pantibok ng puso nito ay isang pakikipaglaban. Nakaramdam si Lani ng kirot sa kanyang dibdib. Sa nilalang na iyon, nakita niya ang sarili, nag-iisa, nagtitiis at halos mawalan na ng pag-asa. Kawawa naman siya, bulong ng kanyang isip. Kung ako na sanay sa init ay halos suwuko na, paano pa kaya siya na sa tubig dapat nakatira? Ang kaunting tubig na baon niya sa botelya ay mahigpit niyang tinitipid para sa buong araw. Ngunit nakita niya ang halos walang buhay na palaka, hindi niya natiis. Maingat siyang lumapit, ang kanyang mga paa ay halos walang ingay sa semento. Huwag kang matakot, mahina niyang sabi na para bang maiintindihan siya nito. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang botelya at nagbuhos ng kaunting tubig sa dahong kinapapatungan ng palaka. Ang tubig ay agad na sinipsip ng tuyong dahon, ngunit ang ilang patak ay gumulong at dumampi sa balat ng palaka. Nakita ni Lani ang bahagyang panginginig nito, isang munting senyales ng buhay. Ayan, bulong niya, sana makatulong yan. Mula noon, naging ritual na niya ito. Sa bawat araw, bago pa man niya ayusin ang kanyang mga sampagita, inuuna niyang bigyan ng tubig ang kanyang munting kaibigan. Tinitiis niya ang sariling pagkauhaw at ang bawat lagok na ipinagkakait niya sa sarili ay inilalaan niya sa palaka. Unti-unti, nasaksihan niya ang isang himala. Ang balat ng palaka ay naging mas matingkad na berde. Ang mga mata nito'y naging bilugan at buhay na buhay. Nagsimula na rin itong gumalaw at minsan kapag papalapit si Lani, tila ito nag-aabang. Siya ang naging sikreto ni Lani, ang kanyang tahimik na karamay sa gitna ng magulong lansangan. Isang gabi, pagod na pagod si Lani. Bukod sa matinding init,
Kakaunti na naman ang kanyang nabenta. Umupo siya sa gilid ng tuyong fountain, niyakap ang kanyang mga binti at ipinatong ang baba sa kanyang mga tuhod. Ang pakiramdam ng kabiguan ay tila isang malaking batong na adagan sa kanyang dibdib. Tumingin siya sa palaka na masigla nang nakapingin sa kanya. Alam mo, malungkot niyang sabi, minsan naiinggit ako sa'yo. Ang kailangan mo lang ay kaunting tubig para mabuhay. Samantalang ako, ang dami-dami kong kailangan. Kailangan kong kumita, kailangan kong makaipon, kailangan kong mangarap. Minsan, nakakapagod din pala. Huminto siya at bumuntong hininga. Sana palaka na lang din ako. Para wala na akong problema. Isang tinig na malumanay at malinaw na parang tunog ng maliliit na kampana ang sumagot mula sa katahimikan. Huwag mong hilingin ang isang sumpang tulad nito, butihing bata. Napatalon si Lani sa gulat. Mabilis siyang lumingon sa paligid. Ang liwasan ay halos wala ng tao. Wala siyang nakita. Guni-guni ko lang yon, naisip niya. Pagod at gutom lang siguro to. Hindi ka nananaginip, muling sabi ng tinig. Narito ako sa iyong harapan. Nanginginig na ibinaling ni Lani ang kanyang mga mata sa palaka. Nakita niyang bahagyang bumuka ang bibig nito at mula roon nang gagaling ang mahiwagang tinig. Nanlaki ang kanyang mga mata at napaatras siya. Sino ka? Nauutal niyang tanong habang mabilis na tumitibok ang kanyang puso sa takot at pagkamangha. Ako si Dalisay. Sagot ng palaka. At sa tinig nito ay may bakas ng matinding kalungkutan. At narito ako sa anyong ito dahil sa isang pagkakamali. Isang diwata? Halos pabulong na tanong ni Lani. Oo, patuloy ni Dalisay. Noong unang panahon, ako ang diwata ng samyo at hamog. Ako ang nagbibigay ng bango sa mga bulaklak at halik ng umaga sa mga dahon. Ngunit sa katagalan, lumaki ang ulo ko dahil sa mga papuri. Naging mayabang ako at inisip ko na ang lahat ng ganda ay dahil sa akin. Dahil dito, pinarusahan ako. Isinumpa akong maging isang palaka, isang nilalang na labis na nangangailangan ng tubig na minsan kong ipinagdamot. Ang tanging makakabasag lang ng sumpa ay kung matututo akong muli ng kabutihan mula sa isang taong may busilak na puso. Hindi makapagsalita si Lani. Ang lahat ng kwentong bayan na narinig niya noon ay tila nagkatotoo sa kanyang harapan. Lani, malambing na sabi ni Dalisay, ang bawat patak ng tubig na ibinigay mo sa akin ay hindi lang nagligtas ng aking buhay, binuhay din nito ang pag-asa sa aking puso. Ibinigay mo ang halos lahat ng mayroon ka sa isang nilalang na hindi mo kilala nang walang hinihintay na kapalit. Dahil sa iyong kabutihan, nagkaroon ka ng kakayahang marinig ang aking tunay na tinig. Naluha si Lani, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa wakas, may isang tunay na nakakita sa kanya, sa kanyang pagod, sa kanyang sakripisyo, sa kanyang puso. Huwag kang umiyak, sabi ni Dalisay. Nais kitang tulungan. Nasa akin pa rin ang kapangyarihan ng samyo. Tapat gawin sariwa ang iyong mga sampagita at palutangin ang bango nito nang hindi kumukupas. Ito ang aking pasasalamat. Talaga po, nagniningning ang mga matang tanong ni Lani. Ngunit may isang kondisyon, seryosong sabi ni Dalisay. Ang hiwagang ito ay nakatali sa kabutihan. Gagamitin mo lamang ito para sa tama. Sa oras na gamitin mo ito para sa kasakiman o panlalamang sa kapwa, ang kapangyarihan ay mawawala at ako ay higit na manghihina. Tumingin si Lani sa kanyang mga kamay na may kalyo dahil sa pagtitinda. Isang biyaya, isang pag-asa. Pangako, diwatang Dalisay, taimtim niyang sabi. Gagamitin ko po ito para makaahon sa hirap, pero hinding-hindi ko po ito sasarilinin. Pangako, ibabahagi ko po ang anumang biyaya na darating sa akin. Mula sa mga mata ng palaka, tila may nakita si Laning kumislap na liwanag. Simula ng gabing iyon, alam ni Lani na hindi na siya tunay na nag-iisa. Sa tabi ng tuyong fountain, sa gitna ng mainay na syudad, natagpuan niya ang isang kaibigang magbabago ng kanyang kapalaran. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, gising na si Lani. Dala ang bagong pitas na sampagita na binili niya mula sa kanyang kakarampot na kita. Umupo siya sa tabi ng fountain.
Ang puso niya ay puno ng pag-aalinlangan at pag-asa. Totoo kaya ang lahat? O panaginip lang ang pag-uusap nila ni Dalisay? Dalisay? Mahina niyang tawag. Ising ka na ba? Ang palaka ay tumalon mula sa dahon at lumapit sa gilid ng basket. Kanina pa kita hinihintay, Lani. Sagot nito sa pamilyar na tinig. Nakahinga ng maluwag si Lani. Totoo nga, bulong niya sa sarili. Paano? Paano po nating gagawin? Simple lang, sabi ni Dalisay. Ituon mo ang iyong puso sa pangarap mo. Isipin mo ang mas mabuting buhay na gusto mo. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa iba. Ang Dalisay na hangarin ang magpapalakas sa aking hiwaga. Ipinikit ni Lani ang kanyang mga mata. Inisip niya ang isang maliit na bahay na may bintana, ang amoy ng mainit na kanin at ang pakiramdam ng pagiging ligtas. Hindi na niya kailangang matulog sa malamig na semento. Inisip din niya ang ibang mga batang tulad niya na sana ay hindi na rin danasin ang gutom at pagod. Isang mainit na damdamin ang dumaloy sa kanyang dibdib. Isang purong pag-asa. Biglang kumokak si Dalisay. Hindi ito ordinaryong kokak. Ang tunog ay malalim at tila may himig na parang isang sinaunang awit. Kasabay ng tunog, isang halos hindi makitang kulay berdeng liwanag ang lumabas mula sa palaka at marahang bumalot sa mga sampagita. Napamulat si Lani. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha. Ang mga bulaklak sa kanyang basket ay tila nagbago. Ang mga talulot na dati bahagyang lantana ay naging buo at perpekto. Ang kulay puti nito ay tila gatas na sininagan ng buwan at ang bango ay dumoble, trumiple. Hindi ito ang karaniwang amoy ng sampagita. Ito'y mas matamis, mas sariwa at may halong tamoy ng hamog sa umaga. Ila bawat bulaklak ay may sariling kaluluwa. Ito ay isang himala. Naiiyak na sabi ni Lani habang hinahaplos ang isang bulaklak. Iyan ang biyaya ng kabutihan, Lani, sabi ni Dalisay, na tila medyo nang hina. Tandaan mo ang iyong pangako. Gamitin mo rito ng may pag-ingat at kababaang loob. Tumango si Lani, puno ng pasasalamat. Sa araw na iyon, ang kanyang basket ay hindi lang naglalaman ng mga bulaklak. Naglalaman ito ng mahika, pag-asa, at simula ng bagong kabanata sa anyang buhay. Sa kanyang pwesto sa tabi ng simbahan, inayos ni Lani ang kanyang mga sampagita. Hindi niya maiwasang mapahiti. Ang bango ng mga ito ay sadyang kakaiba, humahalimuyak sa paligid at nakukuha ang atensyon ng bawat dumaraan. Isang matandang babae na palaging bumibili sa kanya ang unang lumapit. Magandang umaga, Lani. Pabili ng isa, sabi nito, ngunit bigla itong natigilan. Aba, ano nangyari sa mga bulaklak mo? Parang mas mapuputi at ang bango. Kakaiba ang amoy nito ngayon, mas masarap sa ilong. Mumiti si Lani. Salamat po, Lola. Bagong pitas po kasi at inalagaan ko pong mabuti ngayong umaga. Kinuha ng matanda ang isang kwintas ng sampagita at inamoy ito ng malalim. Napakasarap sa pakiramdam. Sige, 2 na ang kukunin ko. Isa para sa altar at isa para sa akin. Pagkalis ng matanda, sunod-sunod na ang mga dumating. Ang mga taong dati nilalampasan lang siya ay humihinto. Sinusundan ang pinanggagalingan ng pambihirang halimuyak. Miss, magkano yan? Tanong ng isang lalaking nakapang-opisina. Ang bango, aabutin yata hanggang sa opisina namin. Gusto ko niyan para sa kotse ko. Sabi naman ng isa pa, halos hindi makapaniwala si Lani. Ang kanyang basket na dati inaabot ng buong araw at madalas ay hindi pa nauubos at nasisira na lamang, ay halos nangalahati na sa loob lamang ng 1 oras. Nakita niya mula sa malayo sina Aling Sela at Aling Marta na matalim ang tingin sa kanya, nakakunot ang noo at halatang nagbubulungan. Sinulyapan niya ang kanulang mga paninda. Ang mga ordinaryong sampagita nila ay halos hindi pa nababawasan, tila nalulumbay sa ilalim ng araw. Ano kayang ginawa ang batang yan? Dinig niyang bulong ni Aling Marta. Bakit dinudumog siya ngayon? Pareho lang naman ang tinda namin. Baka may kung anong kimikal na inilagay. Sagot ni Aling Sela, puno ng inggit. Imposibleng maging ganyan kabango ang sampagita. Hindi sila pinansin ni Lani.
ang kanyang puso ay magaan. Sa pagtatapos ng araw, sa unang pagkakataon, wala nang natira sa kanyang basket. Walang isa mang bulaklak. Binilang niya ang kanyang kita at napaluha siya sa tuwa. Ang kinita niya sa isang araw ay higit pa sa kinikita niya sa isang buong linggo. Nang gabing iyon, hindi na lugaw ang kanyang hapunan. Nakabili siya ng mainit na kanin at pritong isda. Habang kumakain, paulit-ulit siyang nagpasalamat sa kanyang isip, sa biyaya, kay Dalisay, at sa pag-asang unti-unti nang nagkakaroon ng katuparan. Alam niyang ito pa lang ang simula. Marami pang darating na pagsubok, ngunit na yon. May hawak na siyang sandata, isang hiwagang nagmula sa kabutihan ng kanyang puso. Paglipas ng ilang linggo, patuloy na naging laman ng usapan sa buong bayan ang maiwagang sampagitan ni Lani. Ang balita ay umabot sa pandinig ni Doña Mirabel, isang mayaman at makapangyarihang negosyante ng mga bulaklak. Nakaupo siya sa kanyang malambot na leather chair sa loob ng kanyang malamig na opisina na napapalibutan ng salamin. Sa harapan niya ay nagkalat ang mga papel, mga ulat na nagpapakitang bumabagsak ang kanilang benta. "Ricardo!" sigaw niya. Ang kanyang tinig ay matinis at puno ng awtoridad. Agad na pumasok ang kanyang kanang kamay, isang lalaking nasa 40 at laging nakayuko. "Ano po iyon, Doña Mirabel?" Magalang na tanong ni Ricardo. Itinuro ng Donya ang mga papel. "Ano ang ibig sabihin nito? Bakit bumabagsak ang benta ng ating mga bulaklak sa palengke? Pati ang mga order mula sa mga hotel ay nababawasan. Sa loob ng 10 taon, na yun lang nangyari ito." "Anong nangyayari sa labas?" Napalunok si Ricardo. "Donya, mayroon po kasing isang bagong tinderang lumitaw sa labas ng simbahan. Isang dalagia lang po. Ang sabi po ng mga tao, ang kanyang mga sampagita ay may kakaibang bango at hindi agad nalalanta." Humalakhak si Doña Mirabel, isang tawang walang saya. "Isang dalagita? Isang batang tindera ng sampagita sa bangketa ang sisira sa aking imperyo? Ricardo, wag mo akong pinagloloko. Anong ginagamit niya? Isang bagong uri ng pataba? Isang kemikal?" Ang isip niya ay agad na tumakbo sa mga posibleng lohikal na paliwanag. "Imposible. Ang aking mga greenhouse ay gumagamit ng pinakamodernong teknolohiya. Walang sinuman ang makakatalo sa kalidad ng aking mga produkto." "Iyan po ang ipinagtataka ng lahat, Donya," sagot ni Ricardo. "Nagpadala na po ako ng 3 tao para magpanggap na mamimili. Ang sabi nila, wala silang nakitang kakaiba. Simpleng basket lang po ang gamit ng bata. Walang spray, walang kahit anong kagamitan. Ang sabi pa ng isa, masipag at mabait daw ang bata." Lalong sumama ang timpla ng mukha ng Donya. Mabait? Walang kinalaman ang kabaitan sa negosyo. Tumayo siya at naglakad-lakad sa kanyang opisina. Ang kanyang mamahaling takong ay tumutulog sa makintab na sahig. "Hindi ako makapapayag na isang pulubi mula sa kung saang lupalo ang maging dahilan ng paggalugi ko. Ako si Doña Mirabel. Kilala ako sa buong industriya." Ang kanyang puso ay nag-aapoy sa inggit. Ang ideya na isang simpleng dalagita na walang yaman o koneksyon ang nakakakuha ng atensyon na para sa kanya ay isang insulto. "Alamin ninyo ang lahat tungkol sa batang iyan," utos niya kay Ricardo. "Gusto kong malaman kung saan siya kumukuha ng bulaklak, kung saan siya naatira, kung sino ang mga kausap niya. Bawat detalye. At gusto kong dalhan ninyo ako ng sampagita niya. Ako mismo ang susuri." Kinagabihan, dinala ni Ricardo ang isang kwintas ng sampagita ni Lani. Inilapag na ito sa mamahaling mesa ni Doña Mirabel. Agad na napuno ang buong opisina ng pambihirang halimuyak. Napatigil ang Donya. Inamoy niya ito. Kakaiba nga, aminado niya sa sarili. Ang bango ay parang buhay. Ngunit ang paghanga ay agad na napalitan ng mas matinding galit. Ang pagkakaroon ng isang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag o tularan ay isang dagok sa kanyang pagkatao. Walang silbi ang mga tauhan mo, Ricardo. Walang sikretong nahanap. Galit niyan sabi habang dinudurog sa kanyang palad ang mga bulaklak. Kung hindi natin kayang tapatan, kailangan nating sirain. Ano po ang plano ninyo? Donya? Nanginginig na tanong ni Ricardo.
Isang masamang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Doña Mirabel. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kasamaan. Kung ang bango ng bulaklak niya ang kinahuhumalingan ng mga tao, gagawin nating lason ang bangong iyon sa kanilang isipan. Umupo siyang muli. Makinig kang mabuti. Mag-uupa ka ng mga taong magkakalat ng chismis. Simple lamang kwento. Ang mga bulaklak ng bata ay may sumpap. Oo, mabango. Pero ang samyo nito ay nagdadala ng kamalasan. Ang sino mang bumili nito ay magkakasakit o mawawala ng pera. Mag-imbento ka ng mga kwento. Sabihin mong si Aling Goring na bumili ay nadulas. Si Mang Cardo ay nalugi sa negosyo. Gawin mong kapanipaniwala. Napanganga si Ricardo sa plano ng kanyang amo. Pero Donya, kasinumalingan po yun. Paano kung walang pero-pero? Putol ni Doña Mirabel. At hindi lang yan, kakausapin mo ang mga supplier natin sa bagsapan. Babayaran ko sila ng doble para wag nilang bentahan ng sampagita ang batang iyan. Kapag wala siyang makuha, wala siyang maititinda. At habang ginagawa ninyo yan, bababaan natin ang presyo ng ating mga bulaklak. Malulugi tayo pansamantala, pero kapag nawala na ang kompetisyon, babawiin natin ang lahat. Ang kanyang isip ay puno ng mga imahe ng pagbagsak ni Lani. Akala ng batang iyon ay kaya niyang labanan ng mundo dahil lang sa mabangong bulaklak? Ipapakita ko sa kanya kung ano ang kayang gawin ng pera at kapangyarihan. Dudurugin ko siya hanggang sa bumalik siya sa putik kung saan siya nararapat. Para kay Doña Mirabel, hindi na ito tungkol sa negosyo. Naging personal na ito. Isang laban para sa kanyang trono bilang reyna ng mga bulaklak. At sa laban na ito, handa siyang gawin ang lahat, gaano man ito kadumi para manalo. Nagsimula ito sa isang simpleng kwentuhan na naging usap-usapan sa palengke hanggang sa naging balita sa buong bayan. Ngunit ang kwento ng mahiwagang sampagitan ni Lani ay hindi nagtagal sa kanilang lugar. Isang araw, isang turista na may dalang kamera ang bumili ng kanyang bulaklak. Namangha ito hindi lang sa bango, kundi sa katotohanan kahit makalipas ang 3 araw sa loob ng kanyang mainit na sasakyan, ang sampagita ay sariwa pa rin at tila bagong pitas. Kumuha siya ng isang maikling video, ipinakita ang bulaklak at inilarawan ang kanyang pagkamangha. In-upload niya ito sa internet na may titulong, The Miracle Flower of the Philippines. Hindi niya akalain na ang simpleng post na iyon ay magiging parang isang napakalaking alon. Sa loob ng isang linggo, ang video ay mayroon ng milyon-milyong views. Ibinahagi ito ng mga Pilipino sa iba't ibang bansa na may kasamang pagmamalaki. Naging simbolo ito ng kakaibang ganda ng Pilipinas. Ang video ay kumalat sa mga grupo ng mga mahihilig sa halaman, mga botanist. At higit sa lahat, sa eksklusibong mundo ng mga perfumer sa Paris, France. Sa isang maramyang opisina na may tanawin ng Eiffel Tower, pinanood ni Monsieur Dubois, isang kilalang maestro sa paggawa ng pabango, ang video. Dala ang pag-aalinlangan at pagkamausisa, naglakbay sila ng libu-libong milya. Kasama ang isang tagasalin na si Isabel, natagpuan nila si Lani sa kanyang pwesto. At doon, sa harap ng isang simpleng dalagita, natuklasan nila na ang himala ay totoo. Kahanga-hanga, sabi ni Monsieur Dubois, matapos amuyin ang bulaklak. Isinalin ito ni Isabel. Ineng, ang alok namin ay seryoso. Nais naming gawin itong pangunahing sangkap para sa isang bagong pabango. Ngunit ang kailangan namin ay hindi lamang isang bilao. Kailangan namin ng daan-daan, libu-libo nito bawat linggo. Para magawa iyon, kailangan mo ng isang bukirin, isang malawak na taniman. Natigilan si Lani. Isang taniman? Pero paano po, isa lang po akong hamak na tindera. Wala po akong lupa o kaalaman sa pagsasaka. Huwag kang mag-alala, nakamiting sabi ni Monsieur Blanc. Bahagi ng aming kontrata ang magbigay ng paunang bayad. Isang malaking halaga, sapat para makabili ka ng lupa at masimulan ang iyong taniman. Ito ay isang investment sa iyo at sa iyong mga bulaklak. Hindi makapaniwala si Lani. Hawak ang pinirmahang kontrata at ang tseke para sa paunang bayad, tila lumulutang ang kanyang mga paa. Ngunit kasabay ng saya ay ang takot. Paano niya sisimulan ang isang bagay na hindi niya alam? Bigla,
Naaalala niya ang isang mukhang laging may ngiti at mabait na mga mata, si Mang Alberto. Isang matandang magsasaka na paminsan-minsan ay bumibili sa kanya ng sampagita para sa altar ng kanyang yumaong asawa. Kinabukasan, hinanap niya ito sa bukid sa labas ng bayan. Naabutan niya itong nag-aararo sa ilalim ng sikat ng araw. Mang Alberto, tawag niya. Lumingon ito at ngumiti nang makita siya. "O Lani, anong ginagawa mo rito? Napakalayo ng nilakad mo." Ikinuwento ni Lani ang mga nangyari. Ang biglaang pagsikat ng kanyang mga bulaklak, ang pagdating ng mga banyagang negosyante at ang alok na kontrata na magbabago ng kanyang buhay. Iniabot niya ang kopya ng kontrata kay Mang Alberto. Gusto po nilang bumili ng napakaraming sampagita, Mang Alberto. Pero kailangan ko raw po ng sarili kong taniman. Binigyan po nila ako ng paunang bayad, pero wala po akong alam sa pagsasaka. Kayo po ang naisip kong lapitan dahil alam kong mabuti kayong tao at magaling na magsasaka. Tinitigan ni Mang Alberto ang mga papeles. Pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa mga mata ni Lani na puno ng pag-asa at kaba. Ngumiti siya. "Lani, matagal na kitang pinagmamasdan sa labas ng simbahan. Nakita ko ang sipag at tiyaga mo. Ang biyayang ito ay para talaga sa'yo dahil pinaghirapan mo yan." Itinupi niya ang papel at ibinalik kay Lani. "Huwag kang mag-alala. Ang lupa ay parang buhay. Kailangan lang ng tamang pag-aaruga. Tutulungan kitang mahanap ang tamang lupa at sisimulan natin ang iyong pangarap." Sa tulong ni Mang Alberto, nakahanap sila ng isang magandang lupain, isang ektaryang bukirin na may matabang lupa at malapit sa isang badis. Ginamit ni Lani ang paunang bayad para bilhin ito. Nang iabot sa kanya ang titulo, napaluha siya. Tumayo siya sa gitna ng kanyang sariling lupa, ang hangin ay dumadampi sa kanyang mukha. "Para sa'yo ito, Lani, ang simula ng lahat." Kasama si Mang Alberto, sinimulan nilang bungkalin ang lupa. Tinuruan siya nito kung paano maghanda ng lupa, kung paano pumili ng magagandang binhi, at kung paano magtanim. Ang kanilang mga kamay na parehong sanay sa paghihirap ay nagtanim ng mga unang supang ng sampagita. Ito ang simula ng bukirin ng pag-asa. Ang balita ng kontrata at ang biglaang pagbili ni Lani ng lupa ay kumalat na parang apoy. Habang nagbubunyi ang marami, lalong umitim ang puso ni Doña Mirabel. Sa kanyang opisina, ibinato niya ang diaryong naglalaman ng litrato ni Lani na nakatayo sa kanyang bagong bukirin. "Walang hiya!" sigaw niya. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Hindi lang kontrata, may lupa na siya ngayon. Paano nangyari ito? Pati mga banyaga mula sa Paris ay nabighani na rin sa bulaklak ng pulubing iyon? "Ricardo." "Donya," takot na sabi ni Ricardo. "Wala po talaga kaming makita. Pero may isang bagay po kaming napansin." "Ano yon? Sabihin mo na." Lagi po siyang may kausap na palaka sa tabi na fountain bago siya magtinda. Alanganing sagot ni Ricardo. "2 tauhan ko po ang nagmatyag. Nagtago sila sa likod ng mga halaman. Nakita nilang hinaplos ng bata ang palaka at may ibinulong." Natawa ng mapakla si Doña Mirabel. "Isang palaka? Pinagloloko niyo ba ako?" "Donya, pagkatapos po noon, kitang-kita nila." Inamoy ni Lani ang mga bulaklak sa bilao at narinig nilang sinabi niya, "Salamat, hayan naging mabango na naman ang mga sampagita ko." Pagkatapos po noon, dinumog na siya ng mamimili. Natigilan si Doña Mirabel. Ang kanyang isip ay nagproseso ng impormasyon. Isang palaka, isang mahiwagang palaka. Katawa-tawa, pero iyon na lang ang natipirang paliwanag. Ang kanyang desperasyon ay mas nanaig kaysa sa lohika. Kung ganoon, nasa palakang iyon ang hiwaga, iyon ang sikreto niya. Isang masamang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kung hindi natin makuha ang bata, kunin natin ang kanyang sikreto. Ricardo, ipakidnap ninyo ang palakang iyon ngayong gabi. Dalian ninyo. Kinagabihan, habang mahimbing ang tulog ni Lani, 2 anino ang gumapang papalapit sa fountain. Maingat nilang dinampot si Dalisay at isinilib sa isang kahon. Dinala nila ito sa harap ni Doña Mirabel. "Ito na ba yon?" Nandidiring tanong niya. Inilabas niya si Dalisay at inilagay sa isang mamahaling hawla. "Isang pangit na palaka? Sige,
Kumukak ka, bigyan mo ng bango ang mga bulaklak ko. Kumuha siya ng usang kwintas ng kanyang sampagita at itinapat sa palaka. Ngunit si Dalisay ay hindi gumalaw. Ang mga mata nito ay nakapikit, puno ng kalungkutan at takot. Ano? Bingi ka ba? Sinabi kong kumukak ka? Sigaw ng Donya. At marahan niyang sinundot ng patpat ang palaka. Bigyan mo ako ng mahika mo? Kung hindi, gagawin kitang pagkain ng ahas. Ang puso ni Doña Mirabel ay puno ng kasakiman. Kaya naman, ang hiwaga ni Dalisay ay nanatiling natutulog. Sa sobrang galit, ipinabato ng Donya ang hawla sa isang madilim na sulok ng kanyang bodega. Walang silbi. Kung ganon, sirain na natin siya ng tuluyan. Utos niya. Dublihin ninyo ang pagpapakalat ng chismis. Sabihin ninyo na ang kontrata ng mga Pranses ay pakana ng demonyo. Ang bango ay isang sumpa. Bago pa man tuluyang mamulaklak ang mga unang tanim sa bukirin para sa malaking order ng mga Pranses, isang dobleng dagok ang sumalubong kay Lani. Una, ang biglaang pagkawala ng kanyang kaibigan si Dalisay, na nag-iwan ng malaking lungkot at pangamba sa kanyang puso. Pangalawa, ang mga chismis ni Doña Mirabel ay mabilis na kumalat. Ang dating paghanga sa mga tao ay napalitan ng takot at pag-iwas. Biglang humina ang kanyang benta sa labas ng simbahan. Ang anino ng inggit ni Doña Mirabel ay nagsimulang takpan ang liwanag ng kanyang bagong pag-asa sa panahong pinakakailanganan niya itong magmingning. Kinaumagahan, puno ng sigla si Lani na pumunta sa fountain. Dalisay, masaya niyang tawag. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay katahimikan. Wala ang palaka sa paborito nitong dahon. Hinanap niya ito sa bawat sulok ng tuyong fountain, sa ilalim ng mga paso at sa mga halaman sa paligid. Ngunit walang Dalisay. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Nasaan ka, kaibigan? Nagpatuloy ang mga araw, ngunit hindi na bumalik si Dalisay. Kasabay ng pagkawala nito ay ang unti-unting pagkawala ng hiwaga sa kanyang mga sampagita. Ang mga bulaklak na pinitas niya mula sa bagsakan habang hinihintay ang ani sa bukit ay naging ordinaryo na ulit. Mabilis na itong malanta. Ang pambihirang bango ay naging karaniwan na lamang. Ang pagbabago ay agad na napansin ng kanyang mga suki. Lani, anong nangyari? Parang hindi na kasing bango ng dati ang sampagita mo. Puna ng isang ale. Oo nga, nalanta agad yung binili ko kahapon. Dagdag pa ng isa. Ang mga salitang iyon ay parang mga karayom na tumutusok sa puso ni Lani. Ngunit mas masakit ang mamabuluwang naririnig niya. Mga chismis na kadagawa ni Doña Mirabel. Narinig niyo ba? Totoo raw ang sabi-sabi. May sumpa ang mga bulaklak niya kaya biglang nawala ang bisa. Kaya pala, baka masamang espiritu ang nagpapabango noon. Nako, wag na tayong bumili dyan at baka tayo naman ang malasin. Ang dating mahabang pila sa kanyang pwesto ay unti-unting umikli hanggang sa halos wala nang bumibili. Ang mga ngiti ay napalitan ng mga mapanghusgang tingin. Naramdaman ni Lani na bumabalik siya sa dati. Nag-iisa, pinagtitinginan at binabalewala. Isang hapon, umupo siyang matamlay sa tabi ng bukirin. Mang Alberto, paano na po ito? Naluluhang tanong niya. Ang mga tao ayaw na po nila sa sampagita ko. Sabi po nila, hindi na raw po tulad ng dati. Paano na po ang kontrata namin? Paano ko babayaran ang mga Pranses kung malugi ako? Inapik siya nito sa balikat. Lani, ang pagnenegosyo ay parang pagsasaka. May panahon ng tag-araw at may panahon ng tag-ulan. Ang mahalaga ay hindi ka sumusuko. Tumingin ito sa mga batang halaman ng sampagita. Ang kalidad ng bulaklak ay nagbabago. Minsan mabango, minsan hindi. Ang hindi magbabago ay ang sipag at tiyaga mo. Pero, paano kung hindi sapat ang sipag ko? Paano kung yung swerte ko noon ay bigla na lang nawala? Mahinang tanong ni Lani. Ang kanyang pag-aalinlangan ay halapang halata. Paano kung ang tagumpay ko ay hindi naman talaga sa akin? Anak, seryosong sabi ni Mang Alberto. Ang swerte ay ginagawa, hindi hinihintay. Ang tunay na swerte mo ay nasa mga kamay mong may kalyo. Nasa pawis na ipinapatak mo sa lupang ito. Maniwala ka sa sarili mong kakayahan. Ang mga salita ni Mang Alberto ay tumatak sa isip ni Lani. Nang gabing iyon, hindi siya natulog. Tinitigan niya ang kanyang mga kamay.
Mga kamay na dati nangangalakal lang sa lansangan, ngayon nagbubungkal na ng lupa. Naalala niya ang kanyang orihinal na pangarap. Ang makaahon sa kahirapan sa sarili niyang paraan. Ang pagdating ni Dalisay ay isang biyaya, pero hindi iyon ang pundasyon ng kanyang pagkatao. Ang pundasyon ay ang kanyang katatagan. Kinaumagahan, isang bagong Lani ang humarap sa mundo. Puno pa rin ng lungkot sa pagkawala ng kaibigan, ngunit may bago ng determinasyon. Ibunukos niya ang lahat ng kanyang oras at lakas sa butirin. Kasama si Mang Alberto, gumawa sila ng natural na pataba mula sa mga dumi ng hayop at nabubulok na halaman. Gumawa sila ng maliliit na tanal mula sa batis para masigurong laging may dilig ang mga sampagita. Hindi na siya nagtinda sa simbahan. Sa halip, ang iilang ordinaryong sampagitang nabibili niya ay ibinibigay na lang niya sa mga dati niyang suki. Pasensya na po kung hindi na kasing bango ng dati, sabi niya sa isang matanda. Pero alay ko pa rin po ito sa inyo. Ang mga tao ay nagulat sa kanyang ginagawa. Ang mga nagkakalat ng tsismis ay walang nasabi. Nakikita nila si Lani at si Mang Alberto na araw-araw na nagpapagod sa bukid. Ang kanilang sipag ay hindi maitatago. Unti-unti, may mga taong nagsimulang magbago ng isip. Ang mga kapitbahay nila sa bukid ay lumalapit. Lani, kailangan mo ba ng tulong sa pag-aalis ng damo? Nakita namin ang paghihirap ninyong Mang Alberto. Huwag kang mag-alala, hindi kami naniniwala sa mga tsismis. Ang mga simpleng alok na iyon ay nagbigay ng bagong lakas kay Lani. Hindi man kasing dami ng dati ang kanyang mga kakampi, alam niyang may mga tunay na naniniwala sa kanya. Isang hapon, habang papalubog ang araw, tumayo si Lani sa gitna ng kanyang taniman. Ang mga unang usbong ng bulaklak ay nagsisimula ng mamukadkad. Hindi ito mahiwaga, ordinaryo lang. Pero para kay Lani, ito ang pinakamagandang tanawin sa buong mundo. Dahil ang bawat dahon at usbong ay simbolo ng kanyang sariling dugo, pawis at luha. Ang pananampalataya niya ay hindi na nakasalalay sa isang mahiwagang kukak, kundi sa lakas na nagmumula sa kanyang sariling puso. Handa na siyang harapin ang anumang pagsubok. Dala ang aral na ang tunay na hiwaga ay hindi natatagpuan, ay pinaghihirapan. Lumipas ang ilang linggo nang walang humpay na pagtatrabaho. Ang bukirin ni Lani na dati tuyong lupa lamang ay nagmistulang isang karagatan ng lunti ang dahon at isang umaga, sinalubong sila ng isang napakagandang tanawin. Ang pamumukadkad ng libu-libong bulaklak ng sampagita. Ang hangin ay napuno ng isang matamis at natural na halimuyak. Mang Alberto, tingnan niyo po, tuwang-tuwang sigaw ni Lani. Ngumiti ang matanda. Sabi ko sa'yo Lani, ang matabang lupa at tamang pag-auruga, hindi ka bibiguin yan. Pumita si Lani ng isang bulaklak. Hindi ito kasing tindi ng bangong bigay ni Dalisay na parang galing sa ibang mundo. Ngunit ang bango nito ay nakakaakit, sariwa at higit sa lahat, bunga ng sarili niyang pagsisikap. Mayroon itong samyo ng tagumpay. Sinubukan ni Lani na bumalik sa pagtitinda. Dala ang isang basket ng mga bagong pitas na bulaklak mula sa sarili niyang ani. Pumwesto siya malapit sa simbahan. Ang mga tao ay nag-aalangan noong una. Ngunit ang bango ay hindi maikakaila. Lani, ang bango na naman ng sampagita mo. Sabi ng isang dating suki na lumapit. Salamat po, sarili ko na pong ani yan. Nahihiyang sagot ni Lani. Hindi man tulad ng dati na parang mahika, pero napakabango pa rin. Pabili ako ng 5. Unti-unti, ang mga dating mamimili ay nagsibalikan. Napagtanto nilang ang tsismis ay tsismis lamang. Ang katotohanan ay nasa harap nila. Isang dalagitang hindi sumuko at nagpatuloy sa pagtatanim ng magagandang bulaklak. Ang balitang ito ay mabilis na nakarating kay Doña Mirabel. Ano? Sigaw niya kay Ricardo. Bumabalik ang mga customer niya? Paanong nangyari yon? Wala la sa kanya ang palaka. Donya, ang sabi po nila dahil daw sa magandang klase ng lupa at sa sipag ng bata, naging mabango raw po talaga ang ani niya. Nagtayuan ng mga ugat sa leeg ni Doña Mirabel. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Hindi maaari, sigaw ng kanyang isip.
Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, babangon pa rin siya? Sa sarili niyang paraan? Hindi ako makapapayag. Hindi siya kayang sirain ng tsismis at pagkawala ng kanyang marika, kung gayon, ang kanyang pinaghirapan mismo ang sisirain ko. Ricardo, utos niya ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa asamaan. Tawagin mo ang mga tauhan. Ngayong gabi gusto kong maging abo ang bukirin ng batang iyan. Sunugin ninyo ang lahat. Walang ititira. Ang gabi ay tahimik at madilim. Tanging ang mga kuliglig lang ang maririnig sa bufirin. Ngunit ang katahimikan ay biglang binasag ng mga sigaw. Sunog! Sunog! Nagising si Lani sa malakas na fatok at sigaw ni Mang Alberto. Paglabas niya, isang nakakakilabot na tanawin ang bumungad sa kanya. Ang isang bahagi ng kanyang sampagitaan ay milalawon ng naglalakihang apoy. Ang usok ay maitim at masangsang. Ang buwan ng kanyang mga pangarap ay nagiging abo sa kanyang harapan. Lani, dito ka lang, sigaw ni Mang Alberto. Habang tumatakbo ito, dala ang mga balde ng tubig, kasama ang iba pang mga kapitbahay na agad na rumesponde. Ngunit hindi nakinig si Lani. Ang sakit na naramdaman niya ay napalitan ng tapang. Tumakbo rin siya, sumalok ng tubig, at paulit-ulit na ibinuhos sa apoy. Ang init ay kumakagat sa kanyang balat, at ang usok ay nagpapahirap sa kanyang paghinga. Ngunit hindi siya tuwigil. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaki ang natalisod habang tumatatas papalayo sa apoy. Nakita siya ng mga kapitbahay at agad na pinalibutan. Teka, hindi ba't isa yan sa mga hindi kilalang lalaki na palaging nagmamasid dito? Sabi ng isang magsasaka. Ang lalaki, sa takot na mahuli, ay itinuro ang direksyon ng mansyon ni Doña Mirabel. Utos lang po, pinilit lang kami ni Doña Mirabel. Ang pag-amin na iyon ay narinig ng lahat. Ang kasamaan ng Doña ay nabunyag na. Nang maapula ang apoy, halos kalahati ng taniman ang nasunog. Umupo si Lani sa lupa, umiiyak habang tinitingnan ang pinsala. Ang kanyang damit ay puno ng putik at abo. Pakiramdam niya, gumuho na ang lahat. At sa sandaling iyon ng kawalan ng pag-asa, narinig niya ang isang pamilyar na tunog. Kokak. Dahan-dahan siyang lumingon at doon sa isang dahon na hindi naabutan ng apoy, nakita niya ang isang maliit na berdeng palaka. Ang mga mata nito ay nakatingin sa kanya, puno ng pag-aalala. Dalisay? Halos pabulong niyang sabi. Ako nga, Lani, sagot ng tinig na matagal na niyang hindi naririnig. Patawarin mo ako kung mayon lang ako nakabalik. Tumalon si Dalisay papalapit sa kanya. Ikinulong ako ng masamang babaeng iyon. Hindi ko magamit ang aking hiwaga dahil ang puso niya ay puno ng kasakiman. Ngunit sa kaguluhan kanina sa kanyang mansyon, nang malaman niyang nahuli ang kanyang mga tauhan, nagkaroon ako ng pagkakataong makatakas. Napayakap si Lani sa hangin. Akala ko habang buhay ka nang nawala. Hindi kita iiwan, sabi ni Dalisay. Tumingin ito sa nasunog na taniman. Nasaksihan ko ang lahat, Lani. Nakita ko ang iyong katatagan. Pinatunayan mo na ang tunay na hiwaga ay wala sa aking kufak, kundi nasa iyong puso at mga kamay. At dahil dyan, mas malakas na ang aking kapangyarihan. Sa pagbabalik ni Dalisay, hindi lang hiwaga ang nagbalik. Nagbalik ang isang kaibigan. At sa pagsikat ng araw sa ibabaw ng nasunog na lupa, alam ni Lani na hindi pa ito ang katapusan. Ito ay ang simula ng pagbangon. Isang pagbangon na mas matatag, mas matapang, at may pananampalatayang hindi na kayang sirain ng kahit sino kaaway. Ang abo mula sa nasunog na taniman ay hindi naging hudyat ng katapusan, bagkus ay naging pinakamatabang lupa para sa muling pagsibol ng pag-asa. Ang pagbabalik ni Dalisay ay parang isang malakas na ulan na dumilig sa natutuyong lakas ni Lani. Sa halip na magpatalo sa lungkot, isang nanaalab na determinasyon ang pumalit dito. Ginamit nila ang bawat sandali para bumangon mula sa abo. Ang diwa ng bayanihan ay nabuhay sa kanilang komunidad. Si Mang Alberto, kasama ang mga kapitbahay na dati nag-aalinlangan ngunit na ngayoy tapat ng mga kaibigan, ay nagkaisa. Ang kanilang mga pala, asarol, at kamay na may kalyo ay sabay-sabay na kumilos upang linisin ang lupa. Habang sila ay abala sa paggawa, si Dalisay ay nakaupo sa isang dahon at ang kanyang kukap
ay tila isang musika na nabibigay sigla. Ang hiwaga nito ay kumakalat hindi lang sa mga bagong tanim na halaman, kundi pati na rin sa puso ng bawat taong tumutuling, ginagawang magaan ang kanilang pagod at pinupuno ng pag-asa ang kanilang mga puso. Ang hiwaga ay mas malakas kapag pinagsasama ang mahika at ang kabutihan ng puso ng marami. Paliwanag ni Dalisay, isang gabi. Habang nagpapahinga sila ni Lani sa ilalim ng mga bituin. Ang pagsisikap ninyo ang nagiging lupa at ang kupak ko ang nagiging ulan. Ang bunga nito ay isang himalang hindi matatawaran. At ito ay naging isang katotohanang kanilang nasaksihan. Sa loob lamang ng ilang buwan, ang bukirin ay hindi lang nanumbalik sa dati nitong ganda. Ito ay naging mas luntian, mas masagana at mas kaakit-akit. Ang mga bulaklak na tumubo ay may perpektong hugis. Ang kaputian nito'y tila busilak. At ang bango nito ay isang pambihirang timpla ng makamundong pagsisikap at makadiwatang hiwaga. Naging sapat ang kanilang ani para matugunan ang unang malaking order mula sa Pransya. Sa tulong ng buong komunidad, maingat nilang inimpake ang libu-libong bulaklak. Ang bawat kahon ay hindi lang naglalaman ng sampagita, kundi ng kwento ng kanilang pagbangon. Ilang linggo ang lumipas, isang tawag sa telepono ang gumising kay Lani sa umaga. Si Isabel, na tila sumisigaw sa tuwa sa kabilang linya. Mademoiselle Lani, c'est magnifique, napakaganda, sigaw nito. Ang pabangong Lam de Philippines ay inilunsad na at hindi mo aakalain ang nangyari. Ubos agad ang lahat ng stock sa buong Europa sa loob lamang ng ilang araw. Ang mga kritiko ay nagsasabing ito ang pinakamabangong pabango sa kasaysayan. Ang kwento sa likod nito, ang iyong kwento ng pagbangon, Lani, ay lalo pang nagpadagdag sa halina nito. Ikaw ay isang inspirasyon. Napaiyak si Lani, ang mga luha ng galak ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Salamat po, maraming salamat po. Hindi Lani, kami ang dapat magpasalamat, sabi ni Isabel. Dahil sa pambihirang tagumpay na ito, nais ni Monsieur Dubois na gawin kang aming eksklusibong supplier. Ipinadala na namin ang buong bayad para sa unang taon at may kasama itong malaking bonus bilang pasasalamat. At Lani, humanda ka dahil kailangan naming triplihin ang order para sa susunod na mga buwan. Kakailanganin mo ng mas malawak na taniman. Pagkababa ng telepono, niyakap niya ng mahigpit si Mang Alberto. Narinig niyo po yun? Nagtagumpay po tayo. Ang perang dumating ay higit pa sa kanyang mga pinangarap. Sapat ito para baguhin hindi lang ang buhay niya, kundi ang buhay ng buong komunidad. Agad siyang bumili ng mga katabing lupain. Pinalawak ang kanyang bukirin mula sa 1 ektarya hanggang sa 10 ektarya. Nakalaunay naging 50. Ang dating bukirin ay isa na ngayong karagatan ng sampagita na abot tanaw. At sa gitna ng karagatan ng bulaklak na iyon, ipinatayo ni Lani ang kanyang pangarap na tahanan. Hindi ito isang mansyon na katulad ng kay Doña Mirabel. Ito ay isang magandang bahay na gawa sa kahoy at bato, na may malalaking bintanang salamin para tanaw ang buwirin. Simple lang ito, ngunit puno ng init at pagmamahal. Isang tahanan na sumasalamin sa kanyang pagkatao. Kumuha siya ng daan-daang trabahador. Binigyan sila ng sahod na higit pa sa sapat. May kasamang libreng pabahay sa isang maliit na komunidad na ipinatayo niya. At libreng pag-aaral para sa kanilang mga anak. Ang buong bayan ay umunlad kasama niya. Samantala, ang balita ng tagumpay ni Lani ay ang huling pako sa kabaong ng negosyo ni Doña Mirabel. Matapos kasuhan dahil sa panununog, iniwan na siya ng lahat. Ang kanyang mansyon ay nabenta para bayaran ang kanyang mga utang. At ang dating reyna ng mga bulaklak ay naiwan walang-wala. Isang araw, nakita na lamang siya ng mga tao na namamalimos sa labas ng simbahan, sa mismong lugar kung saan niya dating minamaliit si Lani. Ito ay isang mapait na aral na ang inggit ay sumisira hindi sa kinaiinggitan, kundi sa taong nagtataglay nito. Paglipas ng panahon, sa kabila ng lahat ng yaman at tagumpay,
hindi nagbago si Lani. Madalas pa rin siyang maglakad sa kanyang bukirin, kasama si Mang Alberto na itinuring na niyang ama, at si Dalisay na laging nakaupo sa kanyang balikat. Isang hapon habang namamasyal sa bayan, nakita niya ang isang batang babae, marungis at gutom, na nag-aalok ng basahan sa mga bintana ng sasakyan. Sa mga mata ng bata, kumislap ang takot at gutom, isang imaheng napakapamilyar kay Lani. Doon, sa gitna ng mainay na kalsada, napagtanto niyang ang kanyang misyon ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. Hindi sapat na ako lang ang nakaahon, Mang Alberto. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ang bawat batang ito ay may potensyal na maging isang Lani. Ang kailangan lang nila ay isang pagkakataon, isang tulong tulad ng ibinigay sa akin ng isang palakap. Sa tulong ng kanyang kinita, itinatag niya ang foundation ng Sampaguitang Pangarap. Nagpatayo siya ng isang malaking gusali na may malawak na hardin. Ito ay nagsilbing paaralan at tahanan para sa mga batang lansangan. Hindi lang libreng edukasyon ang kanyang ibinigay. Binigyan niya sila ng isang pamilya. Kumuha siya ng mga pinakamahuhusay na guro, mga social worker at mga tagapayo. Tiniyak niyang walang batang matutulog ng gutom o matatakot sa gabi. Ang bawat sulok ng pundasyon ay puno ng mga libro, mga instrumentong pangmusika at mga gamit sa sining. Ang mga unang batang kinalingan ng pundasyon ay naging mga buhay na testamento ng kanyang advokasya. Kahit nag-aaral pa lamang, makikita na sa kanilang mga mata ang ningning ng pangarap. Sila ay mga batang masisipag at puno ng pasasalamat. Nangangarap na maging mga profesional na may pusong handang maglingkod. May mga nangangarap maging guro upang bumalik at magpuro sa foundation. May mga gustong maging engineer para tumulong sa pagpapatayo ng mas maraming tahanan para sa mahihirap. At mayroon ding mga nais maging agrikulturist upang magdala ng bagong kaalaman sa bukirin ni Lani. Ang kanilang mga pangarap ang naging bagong binhi na dinidiligan ng kabutihan ni Lani. Sa ika-5 anibersaryo ng pundasyon, isang masayang selebrasyon ang ginanap. Habang nagbibigay ng talumpati si Lani, nilapitan siya ng isa sa kanyang mga unang iskolar, si Ana, na malapit nang magtapos sa kursong parkaguro. "Ate Lani," sabi ni Ana, hawak ang kamay ni Lani habang nangingilid ang kanyang mga luha. "Tandang-tanda ko pa po noong una ninyo akong nakita, umiiyak sa isang eskimita dahil ninakaw ang paninda ko. Hindi lang po edukasyon ang ibinigay ninyo sa amin. Ibinigay ninyo po sa amin ang karapatang mangarap muli. Dahil sa inyo, naniwala kami na kahit gaano kahirap ang simula, posible ang isang magandang kinabukasan. Malapit ko na pong maabot ang pangarap kong maging isang guro. At balang araw, ako naman po ang tutulong sa mga batang tulad natin." Napangiti si Lani habang pinagmamasdan ang mga batang masayang nag-aaral at naglalaro sa paligid. Ang binhi ng kabutihan na itinanim niya noon sa pamamagitan ng pagbibigay ng tubig sa isang uhaw na palaka ay lumago at namunga ng higit pa sa kanyang inaakala. Ang kanyang yaman ay hindi nasusukat sa lawak ng kanyang lupain, kundi sa lawak ng mga pangarap na kanyang tinulungang abutin. Ang dating dalagitang Sampaguita ay isa na ngayong hardinero, hindi lang ng mga bulaklak, kundi ng isang buong henerasyon ng pag-asa. Naging isang taunang panata na sa buong bayan ang pagdiriwang ng pista ng walang hanggang bango. Isang selebrasyong hinihintay at pinaghahandaan ng lahat. Sa panahong ito, ang buong pamayanan ay tila isinusuot ang pinakamabangong damit. Bago pa man makarating ang mga bisita sa sentro, sasalubungin na sila ng isang mabangong ulap na tila yumayakap, ang pinagsama-samang halimuyak ng milyon-milyong bulaklak ng Sampaguita. Ang mga kalsada na karaniway tahimik ay nagiging isang makulay na dagat-dagatan ng mga taong nagmula pa sa iba't ibang sulok ng bansa. Sumasabay sa masisiglang tugtugin ng mga lokal na banda ang walang katapusang tawanan at masayang kwentuhan. Bawat poste at bintana ay napapalamutian ng mga kwintas ng Sampaguita. Sa bawat dako,
May mga pwestong nag-aalok ng mga pambihirang produktong gawa sa bilaklak na bumago sa kanilang buhay, mula sa pinong langis at mga artesanal na sabon hanggang sa mga katakam-takam na sorbetes, tsa at kakanin na may banayad na tamis at bango ng sampagita. Naglalakad si Lani sa gitna ng selebrasyon at ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Bawat ngiti at pasasalamat na natatanggap niya mula sa mga taong kanyang natulungan ay nagpapaalala sa kanya kung gaano nakalayo ang kanilang narating. Lani, salamat sa lahat. Bati ng isang pamilya na masayang kumakain. Kung hindi dahil sa iyo, hindi namin mapag-aaral ang aning mga anak. Mumiti si Lani, ngunit sa gitna ng ingay at saya, may nararamdaman siyang kakaibang pananabik at taunting lungkot. Ang kanyang mga mata ay palaging bumabalik sa direksyon ng luma, ngunit maganda na ngayong fountain, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Pakiramdam niya ay may tumatawag sa kanya, isang pamilyar na tinig na siya lang ang nakakarinig. Dahan-dahang humiwalay si Lani sa maraming tao at tinahak ang daan patungo sa fountain. Ang lugar na iyon ay sagradong espasyo para sa kanya. Sa pagdating niya, halos walang ibang tao roon. Ang maririnig lang ay ang mahinang lagaslas ng tubig at ang malayong tunog ng pista. Doon, sa isang malaking dahon sa gitna ng tubig, nakaupo ang kanyang kaibigan, ang maliit na berdeng palaka. Umupo si Lani sa gilid ng fountain. Ang saya nilang lahat, Dalisay, mahinang bulong niya. Tingnan mo ang idinulot ng kabutihan mo, binago mo ang buhay naming lahat. Hindi sumagot ang palaka. Sa halip, isang mahinang liwanag ang nagsimulang magmula sa anyo nito. Hindi natakot si Lani. Sa loob-loob niya, matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Ang liwanag ay unti-unting lumaki at naging nakakasilaw, hanggang sa ang anyo ng palaka ay dahan-dahang nagbago. Ito'y tumayo, humaba at sa loob ng ilang segundo, isang napakagandang babae na may damit na tila hinabi mula sa sinad ng buwan at hamog ang nakatayo sa kanyang harapan. Lani, wika ni Dalisay. Ang boses niya ay kasing hinahon ng agos ng tubig. Napaluha si Lani, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. Dalisay, dumating na ang araw. Aalis ka na ba? Marahang tumango ang diwata. Ang sumpang ipinataw sa akin ay nabasad na dahil sa ipinakita mong dalisay na kabutihan. Panahon na upang ako'y bumalik sa aking daigdig. Ngunit hindi ako aalis nang hindi ka pinasasalamatan, aking kaibigan. Pero paano na ang mga sampagita? Paano na ang hiwaga? Tanong ni Lani, puno ng pag-aalala ang kanyang boses. Ikaw ang nagbibigay buhay sa mga ito. Umiling si Dalisay at hinawakan ang kamay ni Lani. Ang kanyang palad ay malamig, pulad ng hamog sa umaga. Hindi, Lani, maling akala iyan. Ang puso mo ang tunay na hiwaga. Ginamit mo ang biyayang natanggap mo, hindi para sa sarili mo, kundi para itulong sa iba. Ibinahagi mo ito. Dahil dyan, ang lupaing ito ay naging karapat-dapat na magkaroon ng sarili nitong biyaya na hindi na nakatali sa akin. Inilagay ni Dalisay ang kanyang kabilang kamay sa tubig ng fountain. Isang gintong liwanag ang kumalat mula sa kanyang palad patungo sa tubig. Ang natitira kong kapangyarihan ay iiwan ko sa tubig na ito. Mula rito, dadaloy ang aking basbas sa bawat ugat ng sampagita sa iyong lupain. Hindi na ipumawawala. Ang bawat patak ng hamog sa umaga ang magiging aking halik. Isang paalala na ang kabutihang ipinakalat mo ay laging babalik sa iyo. Isang mainit at hindi maipaliwanag na pakiramdam ang naramdaman ni Lani, na para bang ang buong lupain ay sabay-sabay na huminga ng malalim at payapa. Paalam, Lani, ipagpatuloy mo ang pagiging hardinero, hindi lang ng mga bulaklak, kundi ng mga pangarap. Nakangiting sabi ni Dalisay. Paalam at maraming salamat, Dalisay, kumahagulgol na sagot ni Lani. Ang anyo ng diwata ay unti-unting naging malinaw na parang salamin. Bago ito naging libu-libong piraso ng kumikinang na liwanag na dahan-dahang sumanib sa hamog na nagmumula sa fountain hanggang sa tuluyan na itong naglaho. Naiwan si Lani na mag-isa,
habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Ngunit sa kanyang puso, hindi lungkot ang naroon kundi kapayapaan. Bumalik siya sa masayang pagdiriwang at walang sinuman ang nakapansin sa himalang nasaksihan niya. Dala niya ang sikreto sa kanyang puso, isang lihim na nagbibigay ng walang hanggang init at pag-asa. Kinabukasan, ang bawat halaman sa buong bayan ay nababalutan ng makapal at kumikinang na hamog. Ang samyo ng sampagita ay mas matamis at mas tumatagal kaysa dati. Ang hiwaga ay hindi nawala. Ito'y permanente nang nakaukit sa kanilang lupa. Isang walang hanggang pangako sa pagitan ng isang dalagita at isang diwata at isang samyo na tunay ngang hindi na kailanman kumukupas. Period.